gives life and atonement for sin, and open the life gate that all may go in. Muli isang kagalakan na makasama namin kayo tuwing umaga dito po sa aming prayer covenant na ginagawa tuwing alas 6 ng umaga, Lunes hanggang Sabado. Ngayon pong araw ni ito, ang ating pong aralin ay matatagpuan po sa Psalms 130 verses 1 to 6. Hayaan niyo po muna na tayo ay manalangin bago natin basahin ang ating scripture. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli nagpapasalamat kami sa araw na ito na ibinigay mo isang biyaya, Panginoon, na kami ay gumising, binigyan mo ng panibagong buhay na punong-puno ng pag-asa at panibagong lakas, Panginoon. Salamat sa buong magdamag na kami ay iyong sinamahan sa aming pagtulog. Lord, samahan mo kami ng iyong banal na Espiritu sa aming pagbubulay-bulay ng iyong mga salita. At ang iyong panukala, Panginoon, ang siyang makita, Panginoon, at maisa puso namin. At ito ay magamit namin sa aming pang-araw-araw na buhay. Ang lahat ng ito ay dinadalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Hayaan niyo pong basahin ko sa inyo ang mga ilang talata na ating pagbubulayan sa Psalms 130 at ito po ay ang talatang 1, 2 at ang pang-5. Ito po ang sinasabi. Verse 1, out of the depth I cry to you, Lord. Verse 2, O Lord, hear my voice. Let your ears be attentive to my cry of mercy. Verse 5, I wait for the Lord, my soul waits, and in His word I put my hope. Ito pong Psalms 130, makikita nyo it opens up with a desperate cry. At sa verse 2, sabi doon, let your ears hear my voice in my cry for mercy. Damang-dama natin dito yung pighati at dalamhati ng salmista. Mentally, emotionally, physically, and even spiritually. Ito mga salitang depth, lalim. Pag ito dumarating sa ito yung iniisip ko, para bang if you are in depth, sa lalim ng isang hukay, o isang bangin, o sa ilalim ng tubig, lalong-lalo na ako na hindi naman ako sanay masyado sa yung paglangoy, at ako'y kinakapos ng hininga, para bang hirap kang makabangon, hirap kang makaahon sa pinagdadaanan ng salmista. At dito, the psalmist is aware of that. Alam mo, tayo din sa ating mga buhay, dumaraan din tayo sa mga ganitong pagsubok. Na kung tayo ay nasa sitwasyon ng salmistang na ito, alam ko na andudod din yung pakiramdam ng isang kawalanlan. At tanungin ko kayo, kanino kaagad tayo lumalapit? Alam nyo, most of us, naiisip natin sa kapwa nating tao. Mostly, lalong-lalo na kung alam mo na pinagdaanan niya yung ganitong mga sitwasyon at dumaan din siya sa mga problemang ganito, doon tayo lumalapit. Pero dito, David, ang salmistang sumulat nito ay si David. Alam niya, kilala niya ang kanyang Panginoon. David was an apple of the eye of God. Malapit siya sa puso ng Diyos.
lalong-lalo na nang siya'y maliit pa. Ando doon ang pagpapala at he was anointed by God. But in the process, may dumating na pagsubok sa kanya. Unang-una, ang pinakamatinding pagsubok sa kanya ay nung hinahunting siya. Pinaghahanap siya ni King Saul upang siya'y patayin dahil sa selos kay David ni King Saul. At alam niyo naman, pag hari ang naghanap sa'yo, wala kang magagawa. Pero pinrotektahan siya ng Diyos. But in the long run, because David was anointed as a king, nagkaroon siya ng power, nagkasala siya at alam natin ang kwento tungkol kay Bathsheba at sa asawa ni Bathsheba. Minsan dumarating sa ating buhay na kahit ikaw ay mananampalataya at talagang nagkakasala tayo. At minsan if we have that power at meron tayong katungkulan, akala natin it is just okay na mapagtatakban natin ang mga kasalanan na ito. Psalms 130 was written by David. At dito, madadama natin dito na nagsisisi siya. Lumapit siya sa Panginoon. Na andun siya sa punto ng kawalanlan. Dahil marahil dito napagtanto niya kung ano ang kanyang kasalanan. Dahil si Propeta Nathan ay lumapit sa kanya at siya'y pinaalalahanan. And this time, he was fully aware of his sin. And maybe this time, he was experiencing the consequences of his sin. Maybe he is in pain, in sorrow, poverty, or he was confused, desperately. Maaaring nandun siya, may anxiety na siya dito. At alam ko, hirap na hirap ang kanyang damdamin sa pagkakabasa natin dito. Out of the depth, I cry, O Lord. Nagmamakaawa siya. Alam na alam niya yung self-help won't do anything sa kanyang kalagayan. Distress siya at saka alam niya he this time was powerless. Kaya humingi siya ng tawad, humihingi siya ng tulong, and he was crying out. A heartfelt cry full of submission. Nagsisisi siya deep inside his heart, full submission of God. At gusto niya makaahon. Ando dun yung guilt. At alam niya, sa tanging ating Diyos lamang, the only hope, God is His only hope. Siya yung source of everything. Everything here in heaven and also in earth. Hear my cry. Hear my voice. Let your ears be attentive to my cry for mercy. David was pleading. Nananawagan siya at nakikiusap. Isang pakiusap sa Diyos na siya'y pakinggan. Pakinggan lamang siya. Makita lang kung ano yung kanyang laman ng puso sa pagsisisi. Ito ay gaya din ng isang yung magnanakaw sa kanang bahagi ni Jesus Christ nung siya ay nakabayubay sa krus. Anong sinabi doon nung magnanakaw na yon? Remember me when you're in paradise. David knows his iniquities. Alam na alam niya ang kanyang pagkukulang at kasalanan. Kaya naman sabi niya, sa palagay niya, it is enough that God will hear his cry, his prayer, rather than an answer for his prayer. Both David at iyong magnanakaw sa kanan ni Jesus,
did not demand anything sa kanyang paghihingi ng tulong. Kung papatawarin siya, yes. At kung aayusan ng buhay niya, yes. But they are also ready to face the consequences. Kasi alam nila kung saan sila nakalugar. At alam nila kung ano ang pagkakulang nila sa ating Panginoon. These verses na binasa ko sa iyo is a penitential prayer. Punong-puno ng pagpapakumbaba at pagsisisi at paghingi ng awa at kapatawaran at handang maghintay sa pagpapala ng Diyos. Sabi ko nga sa inyo, madinig lang, makita lang ng Panginoon yung pagsisisi. Handa sila. David, handa siya sa mga consequences na kanyang tatanggapin. Alam niya ang ating Panginoon ay faithful. Sabi nga din doon sa verse 3 and 4, He never sees or count our mistakes. Kung tayo lalapit sa Kanya na buong-buo at tapat na puso, ito ay Kanyang papatawarin. It is repentance, pagsisisi. Ano nga ba ang repentance? Alam mo tayo mga Kristiyano, we have to be true to our prayers. True. Pag nagsabi tayong sorry, pag tayo'y nagsisi, oo, nagsisi tayo at hindi kaila sa atin na maaari tayong magkamali. Pero alam ng Diyos ang laman ng puso natin. At kung ito ay, sabi ko nga, pati sa anak ko noon, pag ikaw nagsorry, ando dun yung, makikita mo yung you're trying or you're striving na hindi mo na maulit yung mga bagay na iyon. Pagsisikapan mo ang buhay mo na maiayos. Kasi mostly sa atin, yung sorry, nagiging nonsense minsan, yung salitang yon. We abuse the word sorry and the word repent. Lagi yan sinasabi, repent. Lagi tayo nagsisisi, we're saying sorry. But, we people abuse this simple word. It is a good word, but we abuse of using it. Hindi ito yung, Lord, hihingi ka ng tawad sa Panginoon dahil para bang barter, trade, magte-trade ka sa Panginoon. Sorry, Panginoon, but in exchange of some of blessing. Alam niyo, all of us, good or bad, are being blessed by God. And that is the mystery and the goodness and nature of God. That is His character. Kahit sino ka pa. Dahil ang plano ng Panginoon sa atin ay tayo ay Kanya makasama. We Christians, we have believers in Christ, we have to be true to ourselves. Always try to strive a lifetime that is simple and meaningful. Yung paghingi ng tawad, hindi ito isang ritual. Hindi ito basta-basta. Ang pagsalita ng sorry, it should be deep inside your heart. And when you say sorry, sisikapin mo na ayusin yung mga bagay na iyong pinagsisisihan. To God be the glory. Tayo'y manalangin. Diyos namin makapangyarihan sa lahat. Muli narito kami ng iyong mga anak. Humihingi ng tulong sa iyo, Lord. Wisdom, O Lord. Para, Panginoon, maalala namin, Panginoon, kung sino ka sa buhay namin. Lord,
para kami mga bata na madalas humingi ng tawad sa iyo. Pero paulit-ulit, Panginoon, ang aming ginagawa. Lord, tulungan mo kami na maalala namin ang lahat ng mga pagpapala mo. Kadalasan, Panginoon, lumalapit kami sa iyo pag kami ay nakakadama, Panginoon, ng mga pagsubok sa buhay. Kung nandudoon kami sa panahon ng kawalanlan, Lord, huwag mo kami sukukan. Samahan mo kami lagi, Panginoon, nang maunawaan namin kung sino kami sa harapan mo, lalong-lalo na kami na iyong mga anak na tumanggap na sa iyo, O Lord, na nakakakilala sa iyo. Lagi namin sinasabi, we love you, Lord, pero patuloy kaming tumatalikod, Panginoon, sa iyong pag-ibig, sa iyong kalinga, sa iyong pagmamahal. At kadalasan, Panginoon, pag kami ay nasa magandang sitwasyon ng aming buhay, nakakaligtaan ka namin upang hingan at magpasalamat sa iyo, Panginoon. Nananahan kami, Panginoon, sa aming kagustuhan. At Panginoon, maski kami humingi ng tawad sa iyo, Panginoon, hindi namin binibigyan ng importansya, Panginoon, ang mga pagpapalang ibinigay mong pagpapatawad sa amin. Lord, patawarin mo kami. Patuloy, Panginoon, na hanapin namin ang iyong presensya sa aming buhay, Panginoon. Lagi kang manguna, Panginoon, para masundan namin, Panginoon, ang mga yapak mo. Ang mga pagmamahal mo sa amin ay huwag namin sayangin, Panginoon. At kung kami, Panginoon, ay humingi ng kapatawaran, itimo namin sa aming mga isip, sa aming puso, Lord, na hindi kami karapat-dapat sa iyong pagmamahal, pero ibinigay mo. Kaya naman, Panginoon, patawarin mo kami. Salamat, Panginoon, sa araw-araw, Panginoon, na binibigyan mo kami ng ganitong pagkakataon at privilege to hear your word, O Lord, upang ayusin namin ang aming buhay, maging guidance namin, Panginoon, sa araw-araw na aming paghamon, Panginoon, sa maghapon. Lord, itong binigay mo sa amin, Panginoon, ng mga panukalang ito, tumimo nawa ito sa aming puso, O Lord. Alam ko, Panginoon, patuloy mo kaming binibless. Mali o tama ang aming ginagawa. Pero, Panginoon, iparealize mo sa amin ang kahalagahan, Panginoon, ng mabuhay ng naaayon, Panginoon, at naka-align ang buhay namin sa iyong mga salita. Lahat ng ito, Panginoon, ay hinihingi namin ng tawad sa harapan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen.